Halftime na sa NCAA. Attention PLDT home and smart subscribers. Enjoy entertainment everywhere with the country's biggest selection of videos on demand from iFlix. Visit iflix.com and start your complimentary 14-day trial today. At lamang nga dito ang JRU Heavy Bombers kontra EAC with a score of 42-23. Live po tayo sa San Juan Arena, hatid sa inyo ng ABS-CBN Sports in Action. Ako pong inyong lingkod, Boom Labrusca, together with my partner to break it down. Bam! Oh, exactly. Coach Breaking Hammer. it down with the hammer. with the first half, nakita natin na ang JRU Heavy Bombers talagang pinukpok sa ilalim. Binigyan ng pasa itong mga big men ng EAC Generals. At ang Generals naman, sa dami-dami ng tinira nila. In fact, mas marami pa nga ang field goal attempts nila compared to the JRU Heavy Bombers. Pero karamihan is coming from jump shots. Medium range na mababa ang porsyento na ma-shoot. Alam mo partner, interesting no, si Mark Cruz ang ating top scorer para sa panig ng JRU Heavy Bombers. Samantalang for the EAC Generals, ito naman si Lamino Hamadu. Ano ba ang nangyari dito sa ating first half? Mukhang nahihirapan ng mga EAC Generals sa depensa ang pinapakita ng JRU Heavy Bombers. Talagang sinikipan ng JRU Heavy Bombers ang painted area. Kaya talagang manaka-naka lang ang puntos na ibinibigay nito ni Hamadu Lamino dahil coming from the outside ang lahat ng atake nila, hindi mapalusot ang bola. Ang JRU Heavy Bombers naman, forcing turnovers, extra passes, and nakakascore sila of those turnovers. 8 puntos at mataas ang field goal percentage nila, 49% compared to just 21% ng EAC Generals. Again, 27 jump shots. Out of those 27, 6 lang ang na-shoot. Napakababang porsyento nun. As we see our shot chart, JRU Heavy Bombers and EAC Generals. Tingnan mo, kahit sa loob na nagmimintis pa itong JRU, ang daming pula. Parang San Beda at saka Mapua at San Sebastian, pula rin sila EAC. So ang dami nilang pulang tinira while the JRU Heavy Bombers has a concentrated effort of attacking, dishing from the outside. Alright, sa pag-umpisa ng ating third quarter, tayo ay na second half na. First possession for the JRU Heavy Bombers. We'll see if the EAC Generals will make some adjustments. Nito ang third quarter, Abdel Patucci. Nasiko. Itong yung mas maliit na si Pascua. At kung sinabi kong Nasiko, abay tumingin agad nang mabilis itong partner ko. Oo, Siko eh. Alam mo, yan yung mga gusto kong sinasabi mo eh. Day inbound. Partner, hindi pa natin nakikita pumapasok dito mula sa panig ng JRU Heavy Bombers. Itong si Sanchez. Dave Sanchez. Jordan De La Paz. Ito, Jordan De La Paz with a long three-pointer. Interesting stat, 7 rebounds yan ng first quarter. Ito si Jordan De La Paz. Onwubere na ang nagbababa ng bola dito and I don't think that's a good idea for the EAC Generals. You have 2-point guards with Mejos and Pascua, and Onwubere is bringing down the ball. Oo. Well, yan ang ginagawa ng mga trapping teams. They would want the other big guy, the 4 guy, to bring down the ball para mas makatrap sila. Tinatanggal nila yung bola from the point guard. With that, punta muna natin ang ating kasamang si Myrtel Sarosa. Myrtel? Isa pa sa mga nagsa-step up talaga para sa ating JRU Heavy Bombers ay si Mark Cruz na naka-11 points for today's game. Kanina nga nakausap ko si Mark na isang management student sa JRU. Sabi niya sa akin na kahit first year niya palang playing for NCAA, gusto niya talaga ilabas at ipakita ang kanyang galing. Minsan nga daw ay napagkakamalan din siya na si Mark Cruz ng ating Letran Knights. Kaya minsan na-flatter siya dahil isa rin ito sa mga idol niya, ang ating Ant-Man. Minsan din daw ay joke siya ng mga kasamahan na siya naman daw ay si Anayman o si Batman. And pangarap niya din na sana one of these days magkaroon din siya ng sarili niyang title dito sa NCAA. Balik muna sa iyo, Boom. Maraming salamat kasamang Myrtel, no? Napag-uusapan niya itong si Antinde ni Ant-Man.
Talagang iaangat mo eh. Ididiin mo talaga ang Veteran Knights eh pag ako kasama mo, partner eh. Hindi, nabanggit lang naman na idol niya itong si Ant-Man. Kaya if they win, if they go to the finals, dapat naka-blue ka, naka-red ako. Tapos kabilaan tayo. Tayo yung mga sumisigaw. Okay, but again, on this attack, nakakuha na naman ng foul si Hamadou Lamino. Talagang manaka-naka lang ang dating ng puntos. Hirap na hirap, to say the least, ang EAC Generals to penetrate that defense. Pero partner, kahit papano, itong si Lamino Hamadou meron ng 6 points and 6 rebounds on the floor for the JRU Heavy Bombers. Tete Chodoro, Jordan De La Paz, Estrella, Cruz, Abdel Patucci para naman sa panig ng EAC Generals. Chris Mejos, Pascual, Lamino Hamadou, Onwubere, and Diego. Alam mo, namimiss nila dito, partner, si Francis Monsayak, medyo tahimik pa sa ating ball game. And of course, Morada having a family problem, had to go sa kanilang province. And di natin alam, unti-unti nababawasan itong mga players ng EAC Generals. Nakikita natin si Francis Monsayak. Oo, ito ang kanilang leader. And again, foul troubles na during today's game. Hindi maganda yung start nila. Tingnan natin, mahaba pang basketball to kung anong adjustments ang gagawin ni Coach Anthony Guzman. Tete Chodoro trying to shake Pascua na ipasa na kay Abdel. Still nothing para sa labas kay Abdel Patucci. On the bright side, lamang naman dito ang JRU Heavy Bombers. Pascua, inatake si Abdel. Tumayo lang, Lamino Hamadou, offensive rebound, and that is good. Yun, Hamadou Lamino finally getting a field goal underneath the basket in this third quarter. Good signs para kay Lamino Hamadou. Tete, tinapikan. Ba? Yung mas maliit na si Pascua, naabot yung bola sa likuran ni Tete, yung malapad na si Tete Chodoro, and that strong move of the game is brought to you by PLDT Home DSL, the #1 home broadband. Ito, ang ganda sana nung kawala ni Darius Estrella kasi natawagan ng traveling na pachacha si Darius Estrella. Sabi nga ni Coach AG, dancing to the wrong song. Oo, dancing to the wrong tune. Yo, Harvey, team play, ikot ng bola at sipag lang. Alam mo, kagabi nanonood ako sa I1 TV. Ang ganda ng pagkasabi ni Coach AG na, oh my God! Mapapaganon din ako eh. Master Guapo move of the quarter. Watch out for more Guapo moves powered by Master. Sekreto ng mga Guapo. Oo, guwapong-guwapo yung galaw na yon. Kaya lang natawagan ng traveling, pero okay lang, guwapo pa din. Yun naman yung sinasabi na ref, sa ganda kailangan pa ba tawagan ng traveling? Parang yung mga takbong araneta na layup. Partner, teka lang. Mukhang ginagamit na ni Tete Chodoro yung diesel natin na nag-iinit na. Oo, nananagasa itong si Tete Chodoro. 45-27, lamang pa rin dito. JRU Heavy Bombers, sa'yo nga. Ay, wala naman pala. Ayun o. Kinalabit lang. Kinalabit lang. Nadaanan lang, nadiinan lang ng konti. Nakita mo naman yung 4x4 diesel na yan sabi mo nga, pitbull Pitbull Kaha pa lang, parang saraw Saraw, oo. Aba, matitibay yung mga jeepney natin na yan. Paggawang mga ganyan. Eto, still, kakapasok lang ni Monsayak. Medyo malakas ang pasa niya, no? Talagang hindi niya natansya, no? Sa laki niya, hindi niya rin natansya yung pasa niya kay Mejos. Kasi alam mo, partner, pagka medyo maliit ka, yan, bumawi tuloy. Pero bumawi naman. It goes to your disadvantage. Hindi ka makakita over. Pero again, with that play, mas maliit siya, mas madaling sumundot. Forcing a turnover for their 6th point in the third quarter. Saying sorry to Coach Andy De Guzman. Itong si Francis Monsayak. Abdel Patucci, inaalat pa rin. Lamino Hamadou. Strong rebound. Onwubere, tumatakbo. 4 yellow jerseys ang nahandon at tuloy-tuloy. Itong si Onwubere showing his toughness. At talaga namang pinapakita pa. Chest out. Napakagandang agaw mula kay Francis Monsayak. And that last play of the game is brought to you by PLDT Home DSL, the #1 home broadband. Kung fast at fast lang ang pag-uusapan, one of the fastest guys in this league. Ito, Francis Monsayak. Paulan-ulan talaga ang puntos na nakukuha ng EAC Generals, but they need to make it count. You know, partner,
panay ang usap natin dito. Tingnan mo ang talaan natin. 45-31. Unti-unti nang umahabol dito ang mga EAC Generals. And yan ang gusto mo makita. Oo, talagang paunti-unti. Yun nga lang. Jordan De La Paz. Pamatay sunog itong si De La Paz habang pinabanggit namin na umahabol na mga Generals. Pumukol si De La Paz. Oo, may dala yatang isang balde ng sago na pangpabawi sa uhaw ng puntos ng JRU Heavy Bombers doon sa run na yun. Onbubere against Cruz. At kita mo naman, partner, still aggressive. Eto. Being aggressive Oo, is Onbubere. the emotional leader of the EAC Generals. Talagang he plays off through that emotion. Nakita mo, nung natamaan siya ni Teodoro, past few plays talagang maganda ang ibinibigay niya. De La Paz turnaround shot. Jordan De La Hanip Paz. din yun, no? With two red jerseys against in front of De La Paz. Oo. Manage, no? Akala ko nakapikit pa siya nun eh. Francis Monsayak, babawi ba? Dahil palitan tayo ng basket dito. Lamino Hamado, wanted to jam that leather. Oo, so medyo na-miss time niya yung rebound na yun. But timing naman yung shot block ni Mark Cruz doon. Tay kanina pa sumusubok to sa downtown, no? Pero De La Paz, eto, smooth na galaw na jumper from De La Paz. Sino ba ang tumulak dito kay Bon Leon? Ito Abdel Patucci. Masabit lang si Abdel Patucci. Copico 78, best recharge moment. Brought to you by Copico 78, Copico's best latte ever. At magbabalik po ang NCAA Season 91 JRU kontra Generals. Everyone is smiling para sa panig ng JRU Heavy Bombers. The students are having fun inside the arena. Oo, kung mga nakasmile lang. Ayan, alam mo sinong napapasmile ngayon? Sino, Isang partner? NCAA alumni natin. Nanonood sa bahay, nag-aalaga ng anak, Chris Cabato. Oo, nanonood yan. Para talagang isa sa mga tough guys na naglaro dito sa NCAA. One of the big boys ng College of St. Benilde. Happy viewing kay Chris Cabato. Of course, lamang pa rin dito, JRU Heavy Bombers 49. EAC Generals trying to to come back sa ating ball game. 34, medyo slow start sila, partner. Oo, paunti-unti lang. Bon Leon, second free throw is good. Score is 35 for the Generals, 49 for the Bombers. Tay-Tay Chodoro with the ball. Pinapantay ang maigi ni Francis Monsayak. Naitulak na naman. Medyo mabigat talaga yung kahan ng Teodoro. Bagong pasok, partner. Bagong bunot. Bagong bunot. Abdul Wahab. Abdul Wahab, Abdul Razak. Bigla ang pasok, bigla ang puntos agad. Alam mo, partner, kakapasok lang nito at napuntos agad. I wonder, no, kung bakit ngayon lang ito pinasok ni Coach Verhel Meneses. Maganda kasi ang binibigay. Again, plus minus stat first half, plus 17 agad tong plus 17 agad sila when Abdel Patucci is inside. Ngayon, pagkapasok, plus 2 agad. Ito si JRU Heavy Bombers with Abdul Wahab. Abdul Wahab, Abdul Razak. Bon Leon, ito na naman ang depensa ng JRU Heavy Bombers. Nakikita na natin na pumasok na dito si Pontejos. De La Paz and Pontejos. Double team, agaw! Kaya naman nakapunto si Paulo Pontejos. Pinasok na yung pinakaharang sa lahat ng mga harang na bata. Tanghaling tapat. Kumukuha na agad ng bola. Doon si Paulo Pontejos off the trap. Ito yung sinasabi natin no, na nag-push na ng buton itong si Coach Verhel Meneses. Pero teka lang, titira muna ako ng tres. Mejos tumira ng tres sa 54. Bombers, Generals 38. De La Paz with the ball to Tay-Tay. Nice inside pass pero naandun si Lamino para palpalin yan. Ang haba, 6'9", tapos yung kamay pa napakahaba. Talagang aabutin ka doon. Francis Monsayak, eto nagcha-cha-cha sa linya at chumacha nga. Ay, naipit yung tinikling niya doon. Talagang sumabit. Pero partner, parang may konting tulak yun eh. Ano ba ang nangyayari sa ating monitor? Eto, ang ganda nga nung stop na yun ni Paulo Pontejos. Yan. And ayan, yung three-pointers tres. ni Christ Mejos. Yan.
Kitang-kita naman natin yung tres na yan, no? Coming from Mejos. Abdul Wahab. Paulo Pontejos. Floater. Abdul Wahab for the rebound. Patatawagan ng foul etong si Lamino at hindi siya makapaniwala. Oo. Raising his hands. Kahit ikaw naman pagka natawagan ka ng foul, wala. Pero tingnan natin sa replay. Ang ganda nung flare screen na Look at ginawa. that. Look at that, partner. Look at that. Look at Lamino. No. Yes, mukhang bibigyan siya. Pero again, tingnan mo doon, yung after the flare screen, dumive. Ang ganda ng pass ni Abdul Wahab, diving and trying to get the offensive rebound at natawagan ka ng ika-4 na foul. Etong si Hamadou Lamino. It's a development. That is big. Oh, big development for the Generals. EAC Generals. 54 to 38, partner. For resetment to a call. And at Hamadou Lamino, Wow. 5 fouls. And the technical foul on that resentment to a call by Hamadou Lamino. That's his 5th foul. Wow. Nung pinag-uusapan lang natin na unti-unti nang umahabol dito ang pangig ng EAC Generals, natawagan naman itong si Lamino Hamadou Lamino ng ganung klaseng tawag, partner. O ngayon magkakasubukan. Gaano kalalim ang bench neto ni Coach Andy De Guzman? Titignan natin ngayon. Sino magsi-step up? It's a big opportunity. Again, yan yung mga breaks na inaantay. It might be negative, but once the kids get an opportunity, hindi natin alam. Baka may superstar in waiting dyan. Sino kaya ang magi-step up dito para sa panig ng EAC Generals? Bon Leon, Onwubere, Mejos, Francis Monsayak, and Diego on the floor para sa panig ng Generals. At tayo ay naghihintay dito kung ano ang igagawad ng ating mga referees. I think under FIBA rules, boom, una munang mag-free throw yung foul. And then the technical free throw would follow. And then the ball possession would remain with the JRU Heavy Bombers. Ang ating mga officials nga pala, partner, si Carl Mercines, Mark Garcia, and George Serabia. Hindi nila binigay yung numero. Pangalan lang talaga. Diyan pala yung mga numero. May Yes, ganyan din Para pagka sila naman ang na-foul, sila naman ang tatawagan natin. Sino kaya ang unang gagawa no, partner? Yung player ang pipito. Oo. Ref! Baka may medyo mali. Ay, the other day may ganyan sa sa Yes. US high school football. Tinarget yung referee. Wow! Oo, Sinadya. Dalawang player pa. Pero I guess with the competition and the culture of Filipinos, malayo, hindi mangyayari sa atin yan. Yan yung tinatawag na literal blindside. Ay, hindi lang blindside. Double blindside. Double blindside. JRU Heavy Bombers. Lamang pa rin dito, JRU Heavy Bombers. Dahil sa dalawang free throw na yun, 56 kontra EAC Generals at 38. Abdul Wahab with the leather. Tete Chodoro. Double team, Onwubere and Francis Monsayak. Takbo, mga Generals. 2-on-2 break, Monsayak dire-diretso. Pero matatawagan ng foul, etong si De La Paz. Sumundot siya, galing sa likod. Oo, but credit that to the heart of Francis Monsayak. Again, kung tingnan mo naman, inatake niya yung dalawang defender, sacrificing its own body just to get that foul. And that's De La Paz, a third personal foul. And if you're the coach of the EAC Generals, Coach Andy De Guzman, that is what you want to see from the EAC Generals, going aggressive sa basket. Gantong ang wala na si Hamadou Lamino. Oo, dahil they have a smaller lineup, but the center for this lineup would either be Sidney Onwubere or Diego, kaya mas mabilis ang kailangan nilang pace. Smaller lineup means you have to run faster, of course, for the Generals. Pero partner, kita mo naman, sabi nga natin, yung kumpiyansa nitong JRU Heavy Bombers. Oo. Pag napagod itong si Tete Chodoro, ang papalit si Paulo Pontejos. Oo. Pero tong lineup na to, combination, partner. Oo, combination yan. Kumbaga, left hook, right straight yan Jab-jab muna. Oo, jab, left hook, right straight. Pero tulad ng jab na nasabi mo, best friend ngayon ni Abdel Patucci, yellow. Mukhang masakit yung nasiko sa kanya Francis Monsayak. Kick out. Tumejos. Onwubere. Titira ba ng tres? Tumira nga. Too strong. Alam mo, wala na silang rebounder. I don't know if that's a smart move
by Onwubere. Oo, Pero again. nakakuha sila ng agaw. Partner, takbo dito. Dire-diretso si Onwubere. Oo, Sidney Onwubere. Onwubere. Talagang ina-atake lang. At wala pa tayo. Di pa natin nakikita yung Dave Sanchez, their team captain, hindi pa ginagamit. Tayo At nga. si MJ De La Vergen din pala. Yes, of course. My favorite De La Vergen. Sorry, no? Shooter yan, partner. Puntejos, malagkit na fake yan. Titira ulit ng tres. Si Tay-Tay, kanina pa niya sinusubukan niyang partner. Meanwhile, etong si Abdul Wahab, tapi ka ng bola. Pontejos, wow! Looper 3 from Paulo Pontejos. Corner pocket 3 by Paulo Pontejos. Nagpapamaga pa ng lamang. Ginawa ng 17 ang kalamangan ng JRU Heavy Bombers. 59, EAC Generals 42. Good, but not great. Ano bang ibig sabihin niyan, partner? Eto, maganda yung pinakita. Christ Mejos, 11 and 3 with 2 triples. Ito namang si Jericho Diego, 8 points and 9 boards. Pero again, kinapos, 81-57. Yun yung huling score dun sa larong yun. They need more out of these guys for them to win. Lalo na ngayon, na-fouled out na yung kanilang import. No Embang, fouled out, Hamadu Lamino. Talagang hindi lang sila undersized, no? Kulang na rin sa tao itong EAC Generals. Pero lalaban to, partner. DDN pa talaga yan. DDN pa to. Paulo Pontejos tumatakbo na naman. Sinide stepan lang. Etong si Francis Monsaya. Nakakita mo naman, ang ganda ng footwork doon. Talagang iniwas lang yung katawan niya. Mejos to Bon Leon. Mejos. Back to Bon Leon for a 3 and that is good. 61-45. Lamang pa rin dito ang panig ng JRU Heavy Bombers. Lasqueti, binabantay ni Mejos. Pinasa naman kay De La Paz. Nice turnaround. Pero natapik daw at tumama sa tuhod ni Onwubere with that spin from De La Paz. Oo, kanina 14 na lang yan. Taas baba yung kalamangan. Maria Angela Gracia. Whoa! Paulo Pontejos. And right on cue, Paulo Pontejos, isusubok ulit sa tres. Rebound, Mejos. All yellow 5 jerseys of the JRU Heavy Bombers para sa transition defense. Bon Leon susubok pa ulit sa tres. Abdul Wahab, Abdul Razak, pero pinihitan ni Bon Leon. Nice move coming from a rookie. Oo, medyo talagang dinudugo. Kailangan nila ng mga easy baskets. Kick out, Tay-Tay to Paulo. Alam mo, partner, pagpasa ni Tay-Tay Chodoro, tinaas na ni Tay-Tay Chodoro yung kamay niya. Oo, talagang in the zone. Paulo Pontejos, another 3. That's his second for the quarter. 64-45. Sumasagot na. Itong panik ng JRU Heavy Bombers. At magandang depensa ang pinapakita dito ni Abdul Wahab. Oo, magandang tapik of that attack by Sidney Onwubere. Tumama pa sa 20. Outside ball ng JRU Heavy Bombers. Napag-usapan nga natin, no? Paulo Pontejos with 17 points after the first round. Nagpakilala na itong si Paulo Pontejos sa ating round 2 ng NCAA Season 91 sa ating liga. Of course, sabi nga ni Coach Vergel Meneses, kailangan nila ma-perfect yung lahat ng remaining games nila. Oo, and again, unselfishness in the part of these guards. Nakita natin, Gio Lasqueti, kanina binigyan yung John Grospe of the penetration. Dinanahan yung big man. John Grospe getting that offensive rebound and scoring a putback. Uh-oh. Doesn't look good for the EAC Generals as we see Chris Mejos. Oo, medyo natapilok yata. Awkward yung kanyang landing, no? Yung ginawang for the first time, we're gonna see the captain from the JRU Heavy Bombers, Dave Richard Sanchez. Tinawag na ni Coach Vergel Meneses. Partner, ito yung huling eksena. Tingnan mo yung tira ni Tay-Tay. Talaga naman, ang ganda nun. Nakatingin sa crowd. Sa barangay ko lang nakikita yun, yung mga ganyang galawan. Pero natapilok nga ito si Chris Mejos. Diego, binomba pa. Pero andun nung mas mahabang si De La Paz, partner. Hindi na natin nakita dito si Mark Cruz na magandang nilaro sa first half. Monsayak for 3. That is good. Ito si Francis Monsayak, talagang laban pa rin ang laban for the EAC Generals with another long 3-pointer.
Naubusan na ng oras dito ang panig ng JRU Heavy Bombers at natapos na ang ating third quarter. With that lamang dito, JRU Heavy Bombers 68 kontra EAC Generals 48. Nakikita natin ang magandang pasahan ng JRU Heavy Bombers. Marami pa tayong makikita sa pagpapasok ng ating fourth quarter from Paulo Ponteos at magbabalik po ang NCAA Season 91.